70 years old na ako. Pumasok ako ng military, 1973. Ang edad ko, mag-19. 18, 19. Ganyan. 18, pagpasok, magna-19. Ngayon, 70 na ako. Marami akong naging experience sa partes kaguluhan dito sa Pilipinas. Nagbo-volunteer nga ako sa ibang country. So, paggira sa Iraq, volunteer ako. Hindi ako na swerte. Hinold pa rin ako sa regiment. Ibang napadala. Kami ni Siebert yun. Kasi bunutan ng Juan, kung makabunod ka ng dollar, ibig sabihin, ikaw ang magpunta. Eh, ako ang pinakalas sa port company. One team lang kailangan. Di one team rin ang dollar. Ako ang pinakauli nakuha kong dollar. Ibig sabihin, alis ako, punta sana sa labas, interview. Hindi ako napunta. Kahit nasa Timor, wala. Ang estudyante ko sa sniping, yun pa napunta. Ibig sabihin, hanggang Pilipinas lang ako. Yun ang nagiging sitwasyon ko. Sa totoo lang. Pero marami, sa engagement na mas basilan, marami akong alam ng tropa, yung naging kasama ko sa basilan, kung paano ang nangyari. Mismo nga ang sa first company, ako muntik na akong corporal pa siya. Siya ang 60 gunner. Sabi ko, first company, huwag kayong titira, nandito ako sa left side nyo. Nagmaneuver ako. Binanatan ako ng 60. Hindi ako, si Pakulba, tumakbo. Si Pahi, siyang radyoman, tumalon. Doon nawundid si Subana. Sa basilan. Ano yung kwentong? Doon. Kasi yung sa basilan operation, si First Lieutenant Subiana, during that time, siya ang first company commander. Company commander sa first company. Ang sa naghawak sa port company, si Siebert, yung operasyon na yun, doon sa Basilan. Nagkaroon ng sighting, mayroong grupo ng Abu Sayyaf. Nagmaneuver. Kami naman nasa left side, sila pa right side. Ang focus namin target doon sa Mosque. Kasi nandun yung marami sa Mosque. Abu Sayyaf. Doon ang ano doon, yun ang focus namin. Nandun yung dating Jalani ba yun? Yun ang ano pa, commander o tanaw na yun. Siya ang nandun. Anong taon yan? Juan, 90 sa 91, 92, 93. 93 kasi 95 kandak na ko ng sniping eh. So, ikaw yung anong designation mo? First sergeant ng port company. Basta dito sumasama ka? Yeah, sabi ko nga eh. Ako ang first sergeant, kahit tanungin mo ng personnel ng port company nga na-assign ka ron sa Manila. Kahit na si Bernardo, nandun. Oh, Bernardo. Sinong taga-port company nga regional na nasunod sa amin. Nakakilala sa akin. First sergeant sa baba, first sergeant sa taas, up and down. Lahat ng operasyon, hindi pwede maiwan ako. Kaya sabi ko, yung ibang first sergeant, nasa bahay. Ha? Kahit nag-sergeant major ako ng batalyon, akit sa bundok pa rin. Yung paggira dyan sa Kamo Babakar, hindi pa natin na-mention. Oo, mamaya na. Mas grabe pa yon. Yan ang pinaka-worst ko. Tsaka diyan dito sa Saripagwak. Oo. Mamaya na yun. So, Oo. long time na president ka? Nung president ako, doon, sa port company, parte sa Empire area. Yung from 91 na, sa Renjiwer. So, long time nyo na niya siya? Oo. Yung sa engage namin doon sa sa Basilan, 1993 ata yun, basta na yung ganyan. Kasi 91, pag-organize, 92, puro operasyon. 93, naman 93, Basilan. 94, Basilan pa rin. 95, balik. Kinuha ko ng kandak ng training. No. Ibig sabihin, yung pag-inkwentro namin, yung maneuver yung kandun, Kasi ang target nyo is yung
yung grupo ni Janjalani, Muske. nasa Muski. Yung pala, yung bahay doon, may mga Abu Sayyaf na doon, hawak na nila. So parang community siya. Community, barangay. Barangay San Antonio ata yun. Basilan, area nila din. Taga Basilan means din. Nagmaneuver na siya. Dito kami sa, concentrate namin yung Muski. Yung Muski, nagkaroon ng engagement, banata ng 90RR, hindi pumuputok. Sagrado yung Muski siguro. 3 bala nilod, hindi pumuputok. Si Boris ang nagdala, hindi pumutok. Ngayon, nagkaroon ng engagement nagmaneuver ako pa right side. Sinundan ko yung dinaanan lang ng first company. Araw yun. Araw, alas 9 ng umaga, engage. Kasi yung hindi pa nag-engage, alas 8:30, nag-rest kami. Nakita ko si Subiana. So alas 8 pa lang, nag-rest kayo. Nag-rest kami, mga 8, nag-rest kami na doon sa area. Pero malapit na kami sa objective. Nag-inom ko ng tubig, 5 minutes rest. Tapos, yung nag-rest na kami doon sa kuwan, nag-rest kami sa kuwan, sa area sa Basilan, mga 5 minutes rest, kasi malapit ng objective. Yung nakita ko, nag-inom kami ng tubig, ito si Shibert, mayroon akong binigay sa kanya, nalaglag. Lieutenant Silver. Oh, Shibert, first lieutenant pa si Shibert, pero senior man si Subiana. Siya ang naging group commander sa operasyon na yun. Under ni ang group commander noon si Kubalyes. Major pa si Kubalyes noon. So, nagmaneuver na. Pagdating doon, enkwentro. Sa may Muski ako kaharap. Sabi ko, banatan yung Muski. May tumakbo ngayon ng armado. Nagtago-tago sa Nyugan. Minaneuver ko. Nakuha ko yung 3. Patay. Patay. Ang cover ko, kamanting Ang cover kamanting. Yung pag maneuver ko naman ulit sa kabila, vlogging ako, nakita ko babae yung tumakbo. Nakapasok na sa barangay. Nakapasok na. Yun pala, ang lahat ng mga tao doon, puro na kalaban. Wala yung mga sibilyan, wala na. Ang sa Muski, kasi yung likod niyang barangay, Hill 106, Hill 16, Basahi. Hill 600. May guide namin mga kapgo. Tuburan din? Dili, tuburan. Di, sa kuwan, kuwan na siya. Di sa Basilan, kuwan ba? Hindi sa Putipo. Basta barangay San Antonio. San Antonio, area ni Dindin ba? Taga din, mansin Dindin. Yun ang nangyari. Yung nawundid na si kuwan, nandun ang nawundid doon si Cordoba. Itong Wispinter, Cordoba. 2 Cordoba isa female, isang Wispinter. 3? 3? Isang Cordoba, AM. Enlisted. Official din. Ng mayor? Yung isa, yung Western, yung Wispin, yung nawundid. Nandun din si Rosales. Nandiyan mo si Rosales sa Lanao, nawundid din yan. Basta may namatay ito, 4 ang namatay na first company. Yung tumakbo ko doon, sabi ko kay Juan, na-rescue ko na si Subiana. Nilagay ko na doon sa bahay, may taksol, itinago ko. May tama na, dito. Tapos nag-scour ako sa area. Pinabantayan ko na, basta may pinabantay ko ng trupa. Sila ni Pakulba, saka si Pahi.
Operator. Ako nagsigaw ako doon sa first company. First company, nandito ako sa left side niyo, huwag kayong puputok. Kasi nagkalat-kalat na yung kalaban eh. Hanap nga yan. Ang dala ko ng M23, hindi pa M14. Ngayon, yung si Kwan pala, si Cordoba, may tama. Cordoba. Itong, saan, tama niya? Dito ata. Sa Kwan niya, kamay. Tama siya. So, nag-clear na. Yung isa daw na Kwan, na kinky hair, na gold tip, putulan. Ha? Pinugutan na ng, pati yung sundalo, pinugutan ng kalaban. Pinugutan na Abu Sayyaf. Pag namatay ang sundalo, pugot iliyog yan. I-expectos ka dyan. Wala kang mas mabuting ma-recover agad. Eh kung hantuhan combat na. Kasi yung kalaban, armas, walang armas. Pag napatay ang sundalo, ang walang armas, yang magre-recover. Titirahin nila, pugutan ng kung ano ipugot. Pagkata yung kapgo, napugutan din. Nung time na yun. Yung time na engagement na yun, kasi may guide kami, mga kapgo. Yung mga Salcido family. Yung kapgo na yan. Yung isa, yung na-enlist, naka-recover ng 60. Ga-enlist. Nasaan sa regiment. Kaysa mabigyan ka ng plan, hanggang nag-retire siya, nakarating siya ng sarento. Retire siya kasi may pamilyado naman siya. Kung tisin, produlin enlistment. Dahil sa accomplishment niya, parang suicide na rin siya, naka-recover ng 60, in-enlist. Pero siya, kapgo. Nakaber niya yung kapgo career niya. Ibig sabihin, nagservisyo siya ng kapgo, dahil kaysa magbigay ka ng bigay ng batalyon, in-enlist siya. Siyempre, usapan na yan sa taas, para lang mayroong suporta sa pamilya. Gaano ka, Nagiging panday yan. gaano katugal ang gira ng time na yun? Maabot ng 3 oras. Hindi. 2 araw. Encuentro. Series eh. Series. Naabot na pa ng gabi. The next naman, encuentro. Malaking presa ng Abu Sayyaf noon. Tapos, nakuha pa niya yung Hill 400. 400, 600. Nandun yung mga kalaban. Kasi yung kampo ng Abu Sayyaf, yung sa kabila namang Hill, kampo ng MI. Yung sa kabila naman ng Hill 800, kampo ng MN. Pag tinawagan ng brigade, huwag galawin kasi dumaan yung Abu Sayyaf doon sa kampo ng MI. Save na, sila na bahala. Yung parang lukuhan ang nangyari. Iisa lang grupo yan eh. Kung tiisin o saan ang source na, ang Abu Sayyaf, kidnap and ransom, bibigyan din ng share din yung MI. Para hindi sila magalaw. Pero paano yun, Master? Yung mga leaders doon, mga commanders, leader, may tama na. Doon sa area na yun. Area? Sino na lang nagkakomando? Yung bang nangyari doon? Oo. Nung tiisin, ang sigaw doon, nawundid na si Subiana. Nawundid na si Cordoba. Mga enlisted men. May napatay na yung na-recommend ng DCS, namatay na. Yung may anting-anting din ba? Patay na. Ako na ang sumigaw doon. Ako na nagkukuman. Yan ang hindi na nagsigaw pa ako doon. First company. Walang gagalaw, walang magpaputok. Nandito ako sa left side, nagmamaneuver ako. Si Siebert, sabi ko kay Boris, banatan yung buski. Hindi maputok, 3 beses, tinira, hindi pumutok. Kaya ni-raid namin yung muski. Parang first attempt nyo palang, kundig na sila. Wala nang kumani. Kung sa Chiswa na, pindaw na. Hindi na magano kasi ganyan eh. Nag-right side, right sila, namin sa left. Harap na yung muski. Pagpasok na ng ganyan, may tama na. Engage na. Eh malaking fire power sila, high ground, open sila. Grabe din yung putok ng kalaban. Grabe. Lahat ng babae doon, may putok, pati babae, hawak ng baril. Hindi mo mabaril-baril ng babae, hindi ako mamaril ng babae. May babae nga naharap sa harapan ko, mga 25 meters,
Bit-bit niya yung baril eh. Sinigawan ko lang, huwag ka nang tatakbo. Tumakbo talaga. Dala-dala yung armas. Hindi ko binaril. Babae. Kung lalaki yun, ako na. Port company ka nun, Master. Port company. Same time, First Sergeant pa. First Sergeant, lahat ng operasyon sa port company, kasama ako. Yung pag-alis ko sa port company, nag-take over na si Iclarin, nandun ako sa First Battalion. Second Battalion. Yung ano, Master, nung after nun, anong resulta nun? I-recommend din ako ng DCS. Pero bakit hindi lumabas? Hindi man pwede nga dalawa tayo mag-award na DCS. Isa naman lang. DCS, Belor, DCS, Gold Cross. Isa-isa. Rifle yung iba. So, Ibig sabihin, kung isipin, ako na nagdala. Nirecommend ko DCS. Hindi lumabas. Ang lumabas sa akin, silver. 18 gold cross, 5 silver na receive ko. Ang mga triple M spearhead device, spearhead, yung hindi admin. May admin, 5 lang siguro. 28. Yan na-receive ko sa gobyerno ha, yung mga 18 panghimuran. gold 18 gold cross. Master, Ang spearhead no, 28. spirit, no? Triple M. Military Merit Medal with bronze spearhead device. Spearhead na, wala na, may triple M na admin. puro experience yan. Spirit. May mga order ako dyan. Kaya akala ko ang Gold Cross mabinta eh. Ay yung maprinda. Wala. Hindi mapla. Hindi ba prinda? Hindi maprinda. So, 28 gold cross. Hindi. Kuan, yung Triple M Military Merit Medal with bronze spearhead device. 28. 28. Ang Gold Cross, 18. 18. Silver, 5. 5. Paano yan? Hindi ko naman madala yan. Ang silver mo, sir, paano meron? Spirit bacon. Dili, kasi ganyan eh. Belor, DCS, Gold Cross, Silver, Triple M. Yan ang sit-up. Sunod-sunod. Pasunod ba? So, ito, Master. So, after nun, doon siya nabilo. Pagkatapos, siyempre, ang kinuha niyang, doon sa press company, wala silang recover. Kami may na-recover. Colonel Bananya, sir, kung sinong isa sa pampugot, bago ba kami nag-pursuit operation, formation kami. Akong longher. Bakit longher yan? Sabi ni Maestro Campo, sir, huwag mo lang gupitan yan. Pati si Sibert, huwag gupitan, sir. Ako na lang gupitan nyo. Sabi ko, sir, punta kami dito para gira. Hindi pista. Kung sa kampo, sir, kahit na kakalbuhan mo ko, basta sayang ko ng Manila. Dito sa field eh. Yan ang naging ano ko doon. Debate ko doon kay Colonel Bananya. Nakras sa helicopter yun. Kumbaga, Ha? napansin ka niya, nalungkir ka. Lungir. Bakit lungir ako? Gusto niya gupitan ako. Niya ako lang naka-black shot. Ng iba, naka-BDA. Bakit nag-iiba daw ako? Hindi ka mo, milinsyon. Malinsyon. Tapos, Niya, sabi ko, sir, iba to eh. Depende yan, sir. Kaya pwede ako mag-penetrate. Nag-formation. Akong first sergeant. Bakit yung first sergeant niyo malungir? Sabi ni Shebert, no, sir, ako lang gupitan niyo. Wag lang yan. Ibig sabihin, hindi naman kasi ang ano ba, sabi ko, kung mayroong isang tropa na putulan ng liig, nakuhaan ng liig, pinukutan nila, bakit silang magawa, tayo hindi magawa? Ang sabi niya sa akin, magtatalo tayo sa Geneva Convention. Kung hindi, wala naman silang Geneva eh. Wala silang ano. So, gusto nila patayin na lahat. Ako, kung mamatay ako, hindi ko alam kung saan pupunta yung ulo ko. Yan ang nagiging idea ko. So, na yung nangyari, naputugan ng ulo ng tropa ng press company. Anong gagawin mo? May namatay sa kanila, di yung gold teeth. Jadi, sa Port Division. So, yung na-organize na yung port company, sa 1991, unang mission namin, lantad, na nagkaroon ng operasyon kasi sa report, yung 9IB, nawalop yung 9IB doon. Nawalop. So, umakit kami doon sa yung tinatawag na 11 series na landmine. Nabutan namin. Yung sila ni Mabanta, mga gunner ko doon na may namatay kami doon eh. Yung naubusan ng pagkain, na-resupply.
ang gulong pinaglagyan, yung interior ng pagkain, napunta doon sa kalaban. Gulong, inulog ng Hinulog ng helicopter. Nandun yung mga supply ba? Napunta sa kalaban. Di wala kayong kain. Nag-ano namin, yung dumadaan lang kami sa mga ilog para paangkit sa bundok. Kasi, landmines na kayo. nalanmay na. Yung natamaan yun si Boris. Boris, si Pablio, tinamaan sa likod. Parang naglakad lang kayo. Doon, nag-ano na kami doon sa area. Si Shebert. Si Shebert ang nagdala namin sa operasyon. Ako naman nagdala sa ibang team. Sabi ko, ingat kayo kasi mayroong mga suyak. Ingat kayo dyan. Kasi may suyak, may landmine yan. Napakan yung isa sa puwit. Si Larusa. Si Larusa, nawundid yan. Yung time ng salantad. Doon kami nagkaroon ng engagement. Ngayon, mayroong area na ako na ang nag-control. Yung si Cuevas, sabi ko kay Cuevas, Badi, may kalaban sa baba. Magbantay siya, walang kalaban dito. Na-snipe siya. Tinamahan sa paa. Nakikita. Sabi niya, may kalaban. Ano ba yung isang opisyal? Si Leonor. Tinamahan dito. So, yun ang mahirap doon sa lantad. Kasi git-git, maraming git-git. Yung git-git, yung sniper ng mga nitibo. Yung matagal na kuha nyo, hindi niya na-clear yung lantad. So, pang ilang days nyo kayo na landmines? Kuan. Yung 4 days bago na landmine. Pero hindi mo team yun. Kuan, Section mo. ka-section ko. Nagsunod kami ni Shebert. Sila si Larusa, ang nawundi doon sa landmine, Larusa, Pablio, Boris. 3. Kaya yun yung binansagan ng 11 series. Oh, doon sa 11 series. Putok-putok, bung, 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 bung. Ilang bomba yung pumutok doon? Ilang landmine? Yan nga 11 series, 11 landmine. Sa inyo yun, nag-upisa yung 11 series. Oh. Tapos yung kabila naman, sa kabilang area naman, mayroon man ng landmine. Kaya pinangalanan yan hanggang ngayon na 11 series. Oh, 11 series landmine. Sa inyo yun, nag-upisa. Oh. Hanggang sa naubusan na kayo ng pagkain. Oh, hanggang nang hingi request ng supply, instead na mapunta sa amin, napapunta sa kalaban. Bakit hindi makalapag ang sakyan? Hindi makalapag. Hinulog na lang ba? Dinadrop. Kasi yung bundok, pag ganyan. Bale. Oh, ganyan, clip. Tapos mayroon ditong bundok din, nandito yung kalaban. Tapos nandito, hawak na rin yan. Nandito kami sa baba. Nag-creek line kami para makarating doon sa objective. Yung dinaanan namin, nandiyan nakapwesto ang kalaban. Nabagalan kami. Hanggang napurshoot namin. Pagdating doon naman sa high ground, doon naka-landmine, hindi tanong yung 11 series. Doon sa lantad. So, on the spot yun. May namatay ba sa atin doon? Yung taga Tipanoy, Almorin. Patay si Almorin doon. Lantad. So, yun yung ano talaga. Si Buddy. Taga Cagayan, pangalan Buddy. Doon rin napatay. So, marami yung nag-experience doon sa lantad. Mas mahirap i-compare natin sa Muslim extremist saka sa communist. Mas mahirap ang communist. Dahil ang kalaban mo nasa komunidad. Hindi mo alam Hindi mo man mapira-bira dahil mag-charge ka ng human rights. Kung sinong lumabas mayroong armas, doon lang ka-engage. Kung walang magbigay ng information mo, delikado ka. So, ang ginawa namin, taktika lang pagpasok. Kausapin namin yung bahay-bahay. Mayroon bang ito? Ang labas dyan, ikaw pa ang magiging hapon. Masama, hapon. May kalaban dyan. Nag-accept ako na NPA. Welcome ka. Pero kung magpapakilala kang military, sundalo ka, hindi sila magbigay ng support ninyo. Kaya nangyari yan, na-base din yan, komando. Ang ginawa yan, one team, komando. Yung isa, back up.
Pagpasok ng nagkokomando, paglabas, pasok yung naka-uniform. Doon magkahulihan na yun. Eh ako, magkokomando. Interrogate. Yung, kunyari, rebelde ka ng kasamahan. Kaka ka dyan, kaka. Then, pag exit mo, tawag at tropa, pasok naman yung tropa. Parang Rigudon type ba? May nagkokomando, pag exit sa komando, pasok na naka-uniform, tatanungin nyo, mayroon bang armado? Sasabihin yan, wala. Pero nandun, naging yung gamit komando. Ibig sabihin, mas cover nila yung NPA. Mahirap yung sitwasyon sa NPA sa paghanap kaysa dito, kasi persado. Makita mo talaga. Dito wala eh. Ang kalaban ng NPA, patraidor. Pag na marami sila, hindi titira ng harap-harapan yan. Talikod. Yan nagiging experience yan sa parte sa NPA area. Doon ko naka-experience sa Kalinog, sa Kapis, sa Rojas. Doon sa kamundukan na yan. Yan. Lalo na sa Lantad. Bukidnon. Sa Bukidnon area. Diyan sa part sa Bukidnon. Diyan sa may tawag na San Fran. Na grabe. Sa MP area, grabe ang papuntang Davao. Mga MP area, mahirap maghanap para ka naghanap ng krayong. Yung pala, yung kalaban, nandyan lang sa bahay-bahay sa komunidad. Eh, hindi mo man pwede matira. Kasi, nagsinibilyan naman sila. Tago yung armas. Pag nakatalikod ka, tirahin ka. Yan ang mahirap intindihin yung sitwasyon kung hindi natin alam. So, ang lesson learned dyan, sa akin, bawat sa communist area, yung mga MP area, importante yung CMO. May CMO. Kandak na CMO. Yung ginawa ko ng box, inano ko yung mga isang barangay kapitan, may kagagawa niya. Yung pala, yung kapitan, siyang kolektor, isupport sa kabila. So, gagawa ko ng magic box. Tinatawag magic box. Saan ko ginawa yan? Doon sa Dumalag. Magic box. Para walang kain-kain. Pinakain ko yung tropa, kain kayo. Ako, istorya-istorya. Parang Master, kahit gaano ka ka-warrior talaga, ganun ka pa rin na puso sa... Hindi kasi, kung lahat ng yung ibig sabihin, hindi matigas yung puso mo dyan. Iano mo yung sitwasyon. Kasi yung mga sibilyan, hindi nila gusto rin na mayroong armado nakapunta dun sa lugar nila. Siyempre, sandwich sila eh. Kung di ka magbigay, patayin ka. Sasabihin ka na tag-traidor ka sa galawan nila. So, sandwich sila. So, ang ginawa ko, simo. Kinawag ko yung mga barangay official, magic box. O sige, lahat ng mga tao, simo, kandak nga ganyan. Ang maestra doon, may maestra na 25 years siya na teacher sa bundok. Hindi niya alam NPA. Wala siyang alam NPA. Pero ang estudyante niya, puros babae na iwan. Asaan yung mga lalaki? Yun, na-engage namin. Na-engage namin. Mga estudyante. Napasok namin yung area. Sabi niyo maestra, wala siyang NPA. Ang alam niya, di ba, paglingkod ni Cory, nagiging NAP ang army. NAP, parang New People's Army, New Armed Forces, NAP.